Nang magkita-kita na sila ay dito na nalaman ni Sai na isa palang government agent si Eiko. Habang naglalaban sila ni Junko at Eiko ay nakita ni Sai ang shrine ngunit may nakabantay na lobo dito. Pagka-atake nito kay Sai ay bigla na lang itong nakatulog. Mabilis na nilapitan ni Eiko ang shrine at matapos nitong maibigay kay Sai ang susi ay kaagad din itong umalis. Ilang sandali lang ay dumating naman dito sila Kina at Fujiko. Binalikan nila sila Kuroni at Hiroshi na parehong pinatulog ni Eiko. Pagkalabas nila ng kuweba ay nalaman nila na pagmamayari nila Fujiko ang tatlong bagay na nakuha nila ngunit hindi pamilyar kay Fujiko ang susi. Nang ginalaw niya ito ay na-activate niya ang teleportation magic at pumasok silang lahat dito. Dito na nagpakita sa kanila si Riri at sinabihan sila na nasa isang laro umano sila na inihanda ng student council. Bigla namang nagtatakbo si Fujiko papunta sa sinasabing treasure. Mabilis na hinaranga ni Riri si Sai na sundan si Fujiko dahil alam nito na kamatayan lang ang sasapitin ni Fujiko at nang makumpleto nito ang instructions ay dito na nila nakita ang dragon. Dahil si Fujiko ang nagpalaya sa dragon ay gusto nito na masubukan kung karapat-dapat ba ito na magsilbi bilang bago nitong master. Nang lalapitan na ni Sai si Fujiko para tulungan ito ay muli siyang hinaranga ni Riri dahil kung kilalanin siya nitong Demon King ay patunay lang nito na siya nga ang Demon King. Biglang sumigaw si Kina at dito na nilang lahat nakita ang mga ginawa ng kuya ni Eiko. Matapos ang kanyang mga ginawa ay tinanggal niya ang kanyang memorya dahilan para iligpit siya ng isang lalaki. Dahil dito ay napaiyak na lang si Fujiko dahil hindi ito ang pagkakaalam niya. Napilitan sila Sai at Junko na labanan si Riri para mailigtas nila si Fujiko sa dragon. Matapos mapahinto ni Riri si Junko ay dito na nailabas ni Sai ang kanyang matinding kapangyarihan na nagpabago din ang kanyang mata. Dahil dito ay hindi na siya napigilan pa ni Riri at sinangga ang atake ng dragon. Katapos ay naglaban silang dalawa at matapos ang ilang suntok ni Sai dito ay napabagsak niya na ito. Tinanong ng dragon ang pangalan niya at nagpakilala naman ang dragon sa pangalang Peterhausen. Kinilala na siya bilang bago nitong master at tanging hiling lang nito sa kanya ay maging Demon King na siya. Nang makalabas na sila ay kinausap naman si Kuroni ng kanyang mga amo. Gusto ng mga ito na makontrol si Sai sa pamamagitan ng pang-aakit ni Kuroni dito. Dahil dito ay sinubukan ni Kuroni ang kanyang makakaya para mapagtagumpayan niya ang misyon kaya nagtaka na lang si Sai na bigla itong naging kakaiba. Isang araw ay nagsagawa ang kanilang eskwelahan ng Seaside School. Pagsapit ng hapon at habang kasama ni Sai sila Junko at Kina ay naramdaman niya na parang may nakamasid sa kanya. Nakita ni Kina si Hiroshi kaya nilapitan niya ito at nalaman niya na taga rito pala ito. Balak ni Hiroshi na bumisita sa kanila pero napansin niya na parang may bumabagabag dito. Dito na nabanggit ni Hiroshi ang tungkol sa pangitain sa lawa sakaling bumalik muli ang Demon King kung saan may magpapakita umanong demonic monster dito pero may hero din na darating para talunin ito na siya ding tatalo umano sa Demon King. Sinabihan ito ni Sai na hindi masyadong mag-alala dito kaya dito na sila hindi nagkaintindihan at iniwan siya nito. Muli siyang nakaramdam na parang may nakatingin sa kanya kaya kinagabihan ay nagpasya siyang lumabas ng inn dahil hindi siya mapakali sa kanyang nararamdaman. Nalaman din ito kaagad ni Kuroni at may inilabas itong mana detection radar. Kasalukuyan namang nasa ruin si Fujiko at isa-isang binabanggit kay Peterhausen ang kanyang pangarap sakaling maging evil queen siya ni Sai. Ilang sandali lang ay dumating dito si Riri para ipaalam sa kanila ang plano ng student council at ng eskwelahan sa kanila at kay Sai. Nabanggit din ito ang plano ng mga nakakataas na gamitin si Kuroni para makontrol si Sai. At may nakalap din siyang impormasyon tungkol sa miyembro din ng Inner Cabinet na may planong mag-umpisa ng digmaan. Ito ay ang Ministry of Magical Intelligence o SIMO-8 na mga eksperto sa anti-magic technique at gagawin niya ang lahat para pigilan ang mga ito. Pagkaalis dito ni Riri ay sinubukan naman ni Fujiko na tawagan si Sai ngunit hindi niya ito matawagan. Bigla namang nawala ang mana na sinusundan nila Sai at dahil naririnig ni Kuroni na parang may tumatakbo palayo ay kagad niya itong sinundan. Ilang sandali lang ay dumating dito si Kina dahil pinakiusapan umano ito ni Fujiko na sabihin sa kanya ang mensahe nito dahil hindi siya matawagan nito. Tungkol ito sa SIMO-8 na may masama umanong binabalak sa kanya. Dahil sa sobrang kalasingan ni Kina ay hindi na nito maalala pa ang ibang sinabi ni Fujiko. Nang mapayakap ito kay Sai ay may naalala si Sai na dati niyang kakilala dahil sa hairpin nito. Bigla naman siyang sinipa ni Kuroni at matapos siyang makarinig ng kakaiba na sinundan ng putok ay nakita niya na lang si Kuroni na pabagsak na. Katapos ay nakita niya sa taas ang tao na may salarin na kaagad ding umalis. Nang hahabulin niya na ito ay pinigilan siya ni Kuroni at unti-unti itong bumangon. Alam ni Kuroni na ibig sabihin lang nito ay hindi niya napagtagumpayan ang ibinigay sa kanyang misyon kaya nagpaalam na siya kay Sai.
Dito na din nagising si Kina at naalala na nito ang ibang pinapasabi ni Eiko. Ito ay tungkol sa ibinigay na misyon kay Kuroni na kung pumalpak siya dito ay tatanggalin na siya bilang observer. Habang nasa kanilang bahay si Hiroshi ay muli nitong naalala ang araw nang sabihin sa kanya ni Yata na magiging hero siya sa hinaharap. Kinausap siya ng nakababate niyang kapatid na si Yukiko at bukod sa alam na nito na future hero siya ay alam din nito na nasa eskwelahan din nila ang future Demon King. Narinig nila ang usapan ng mga bisita nila na pinagtatawanan ang pagiging future hero niya. Dahil dito ay nagpasya na lang siya na bumalik na sa inn. Kinabukasan ay bumisita si Yukiko sa inn at tinanong nito si Sai kung ito ba ang future Demon King. Dumating dito si Hiroshi at dito na nila nalaman na si Hiroshi ang future hero. Dahil itinatanggi pa din ni Sai ang pagiging Demon King niya at akala niya ay ayaw din ni Hiroshi na maging hero ay umalis dito si Yukiko sa sobrang pagkainis kaya kaagad itong sinundan ni Hiroshi at Kina. Dito lang napagtanto ni Sai ang nagawa niyang pagkakamali. Nakarating sila Hiroshi at Kina sa lawa ngunit hindi pa din nila nakikita si Yukiko. Dito na din nabanggit ni Hiroshi ang tungkol sa alamat ng lawa na ito. Biglang nakarinig si Kina ng nakakatakot na ingay kaya nabanggit na din ni Hiroshi na may underwater cave din dito na konektado sa dagat. Sa loob ng kuweba na ito ay may altar na nilikha ng kanyang lolo at nandito din ang isang espada na nakatusok sa malaking bato na tanging ang hero lang umano ang makakabunot. Nang makarinig sila ng boses ng isang tao ay kaagad itong pinuntahan ni Kina. Nakita nila ang isang lalaki at ilang sandali lang ay lumabas mula sa lawa ang isang magic beast. Nasa di kalayuan lang pala si Yukiko kaya nilapitan ito ng lalaki. Dito na nagpakita si Hiroshi para subukan na tulungan ang kanyang kapatid. Ngunit hindi niya magamit ang kanyang mahika dahil hinihigop lang ng halimaw ang kanyang mana. Nang makawala si Yukiko ay inatake naman ng lalaki si Hiroshi dahilan para tumilapon ito sa lawa. Ilang sandali lang ay dumating dito sila Sai at Junko at dito na nagpakilala ang lalaki na si Mr. X. Nagulat si Sai na alam nito na siya ang kinikilalang future Demon King at dito na nila nakita sila Kina at Yukiko. Nang malaman niya ang ginawa nito kay Hiroshi ay kaagad niya itong inatake. Naglaban silang dalawa at dahil sa ingay na ginagamit ni Mr. X ay hindi makalaban ng maayos si Sai. Napadpad naman si Hiroshi sa underwater cave kung saan makikita ang espada. Matagumpay niya itong nabunot at ilang sandali lang ay may isang device siyang nakuha na isang D13 at may activation default command na Brave. Pagkabangon ni Sai ay natawa siya dahil may natuklasan siya kung paano niya matatalo si Mr. X. Dahil dito ay ito naman ang kanyang nabugbog. Pagkabangon ni Mr. X ay pinuntirya naman ito sila Junko. Ngunit biglang dumating dito si Kuroni para sanggain ito. Kaya nalaman din nila mula kay Kuroni na miyembro ng Saimo 8 si Mr. X. Inatake ni Kuroni si Mr. X at dahil hindi siya natatabla ng kapangyarihan nito ay madali niya itong natalo.